Kaninang umaga, nagmisa ako sa isang kapilya. Hindi dito sa parokya, sa ibang parokya. Sa kapilya, malapit yung mga tao, malapit. Kaya madali kausapin o magtanong. So, nagtanong ako, ilan ba ang ating mga ebanghelyo? Sa umpisa ay walang sumasagot. Siyempre, nahiya yung mga tao. Pero pinipilit ko, ilan ba ang ebanghelyo natin? Ilan ba ang alam natin? E di lumalabas doon ayon sa iba, 2 ebanghelyo. May iba pang nagsasabi 3. Awa ng Diyos, karamihan nagsabi ng 4. Hindi po ba 4 ang ating mga ebanghelyo na alam natin? Unang bahagi ng bagong tipan sa Biblia, ang ebanghelyo ayon kay San Mateo, ayon kay San Marcos, San Lucas, at San Juan. Yun po ang mga ebanghelyo, mga sinulat na storya tungkol sa buhay ni Jesus na mulat sa pool ay inaprubahan ng simbahan bilang tunay na mga storya ng buhay ni Jesus. Pero noong panahon, unang 100 taon, pagkatapos ng kamatayan ni Jesus, hindi lang 4 ang mga ebanghelyo, kundi napakarami pang iba. Mga kwento, sari-sari tungkol sa buhay ni Jesus na hindi natatanggap ng simbahan bilang tunay na storya. Kung baga sa ating panahon, sabihin natin, kinikilalang bilang fake news. Hindi totoo yun. Mga imbento. Hindi mapagkakatiwalaan storya. Apokripa ang tinatawag doon. Ang importante doon, bakit ko sinasabi ito? Sa mga ibang ebanghelyo na hindi kinikilala, wala ni isa ang may kwento tungkol sa binyag ni Jesus. Hindi nila binabanggit. Parang hindi bininyagan si Jesus. Sa isang storya pa doon, ay nilalapitan ni Juan si Jesus para binyagan si Jesus, at ang sagot ni Jesus ay, bakit mo ako bibinyagan? Hindi ako kasama diyan sa madla na makasalanan. E di kung talagang tunay na sinabi ni Jesus yun, makakasyak naman yun. Hindi tayo makakapaniwala na ito'y nanggagaling sa bibig ni Jesus. Samantala sa 4 na ebanghelyo na kinikilala ng simbahan na ating mababasa sa Biblia natin, sa bawat ebanghelyo binabanggit sa umpisa halos na bininyagan si Jesus, na ibig sabihin napakahalagang pangyayari sa buhay ni Jesus. Iisa lamang sa kakaunting pangyayari na binabanggit sa 4 na ebanghelyo, sabay-sabay. Ngayon ang tanong ay siyempre, bakit mahalaga na si Jesus ay nagpabinyag? Una, alam natin sa buong buhay ni Jesus, gusto niya makiisa sa tao. Nakikihalubilo siya sa mga tao, tinuturing niya ang kaniyang sarili isa sa mga iba. Isa sa mga tao, simple lamang. Nang ibig sabihin, ang Diyos ay talagang ginusto ng Diyos na makitira sa atin at magiging katulad natin. Bagamat sasabihin natin, wala naman siyang kasalanan, hindi lang yun ang dahilan kung bakit tayo nagpapabinyag. So ano pa ang dahilan kung bakit ang isang tao ay nagpapabinyag? Una, nadinig natin ang tinig mula sa langit, ito ang aking anak
na aking kinalulugdang. Doon sinasabi ng Diyos, ito si Jesus, tinuturing kong siyang tunay kong anak at lahat ng gagawin niya, sasabihin niya, ay aking kinalulugdan. So yung taos pusong opo ng Diyos sa pagkatao at sa buhay ni Jesus, sa magiging buhay ni Jesus. Sa kabila naman, pwede rin natin sabihin, sa binyag, parang binibigkas ni Jesus yung kanyang taos-pusong opo sa kalooban ng Diyos. Nasasabihin ni Jesus, ako'y bininyagan at ako'y tutubdin ko na yon ang aking misyon. At doon dumarating tayo sa pinaka-importante sa palagay ko, ang binyag ay umpisa ng misyon ni Jesus. Sa Pilipinas, medyo nagkakagulo dahil noong isang linggo, pinagdiriwang natin ang Epiphany, di ba? Nandoon pa rin si Jesus sa Belen. Na yun ay binyag ni Jesus na alam natin, bininyagan siya bilang malaking tao. Sa darating na linggo ay ipagdiriwang naman natin ang Santo Niño. Ay sana baliktad nun, di ba? Na Santo Niño muna. Tapos next week na malaki na yung tao, si Jesus binibinyagan at sa mga darating na linggo, madidinig natin ang mga storya tungkol sa pagdupad ni Jesus sa kanyang misyon. Okay, ganyan na lang tayo. So, anong naman ang ibig sabihin nitong lahat para sa atin? Sa ating simbahan, alam natin karamihan ng mga binibinyagan ay mga maliliit na bata, mga sanggol, mga musmos na wala pang kaalam-alam. At sasabihin ng mga iba, bakit? Wala namang silbi yun. Walang alam yung bata. Sa pagbasa na ginagamit sa pagdiriwang ng binyag, alam na natin kung bakit. Dahil ang storya na ginagamit sa pagbasa sa pagdiriwang ng binyag ay kung saan dinadala ng mga tao yung mga anak nila kay Jesus at yung mga na apostol ay nagagalit. Huwag mong dalhin yung mga bata dito, disturbo sa aming guro. At si Jesus naman ay nagagalit. At ang kanyang sagot ay, hayaan mong lumapit sa akin ang mga bata. At kayo, kung ang tiwala ninyo sa Diyos ay hindi tulad ng tiwala ng bata sa kanyang mga magulang, hindi kayo makakapasok sa kaharian. Noong panahon kasi, sa kultura ng Israelita, ang maliit na bata ay hindi buo. Kaya dapat alagaan, pero huwag masyadong bigyang pansin. Hindi buo hanggat hindi siya malaki. Para kay Jesus, lumabag siya sa kultura at sabi niya, yung mga bata ay mahalaga na mula sa pagkabata. Kaya sa simbahan, yun din ang ating sinasabi. Bagamat yung bata ay walang alam tungkol sa kanyang binyag, tinuturing na siyang anak ng Diyos. Ngayon, yung mga magulang, mga ninong at ninang, sila ang may pananagutan na hubugin yung bata na lumaki bilang tunay na Kristiyano. Minsan nagkakaproblema tayo doon. Aminin natin, hindi natin palagi pinipili yung ninong at ninang batay sa kanilang pananampalataya. Napapansin ko yun pag paminsan-minsan nagbibinyag ako sa iba't ibang mga parokya, yung ibang ninong hindi alam kung anong sasabihin, kung anong gagawin. Parang na yun lang pumasok sa simbahan. So dapat piliin natin yung mga tao na pwedeng gumabay sa bata na lumaki. At unti-unti, habang lumalaki yung bata, maiintindihan niya, ako'y isang Kristiyano. At anong ibig sabihin ng ako'y isang Kristiyano?
may tatak. Ito ang aking anak na aking kinalulugdan. Bawat isa sa atin dito, anak ng Diyos. Parang may tatak. Sa mga damit ba, yung branded, di ba? Mahalin damit yung branded. Yung tatak sa atin, branded, dekalidad na tao dahil anak ng Diyos. Pero dapat tubdin yung misyon. At yung misyon hindi palaging gaanong kadali. Nadinig natin sa unang pagbasa, halimbawa, na parang parehas yung mga salita na ginagamit doon ni Propeta Isaías. Si Isaías sumusulat tungkol sa pagtawag sa isang propeta. Sabi niya, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan, at ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu. Para yung mga salita na ginagamit sa binyag ni Jesus. At noon inumpisahan ni Jesus yung kaniyang misyon, sasabihin niya, ang espiritu ng Diyos ay sumasa akin. At ano ang misyon ng propetang sinusugo ng Diyos? Sabi ni Propeta Isaías, sa mga bansa siya ay magpapairal ng katarungan. Ang marupok na tambo, hindi niya babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin. At inuulit, ang katarungan ay paiiralin. At uulitin pa ng 2 beses, katarungan, katarungan. Pero yung marupok na tambo, ibig sabihin, siya ay magiging tagapagtanggol ng mga mahihina. At sa mga salita ni Jesus noon, sinabi niya, ang Espiritu ng Diyos ay nasa akin, sinusugo niya ako, anong sasabihin niya? Para palayain ang mga bilanggo, para ibalik sa mga bulag ang kanilang paningin, etc., etc. Na ganyan din. Ibig sabihin, bilang Kristiyano, yung misyon natin ay hindi lang dito sa loob ng simbahan o hindi lamang dasal, pagsimba, debosyon, kundi dapat sa gitna ng ating lipunan bilang Kristiyanong pamilya may puwang yung ating binyag. May epekto. Maipapakita natin ito. At kaya sa binyag, yung tatay kumukuha ng ilaw, sa ilaw ng kandilang Pascual, nasa gisag kay Jesus, at iniaabot sa mga ninong at ninang imbitasyon, lahat tayo'y magiging ilaw na yon. Kasama yung bagong binyag, magiging ilaw tayo sa pamilya, sa komunidad, sa kalsada, sa trabaho, maging ilaw tayo. Misyon ng isang Kristiyano. So yun mga kapatid, sa pagkakataon ng binyag ni Jesus, pwede natin balikan yung sarili nating binyag. Ako ba'y tunay na nabubuhay ayon sa diwa ni Jesus? O nakakalimutan ko minsan na ako'y binyagan, na ako'y isang taong dekalidad, anak ng Diyos. At kailangan makita ng mga iba. Aba, Kristiyano yun. Kita mo yun sa kanyang pamilya. Kita mo yun sa pakikitungo niya sa mga kabarangay o sa mga kamanggagawa o anuman. Huwag natin sayangin ang biyaya na ibinibigay sa atin ang binyag. At tubdin natin ang ating pananagutan bilang binyagang, ang ating misyon bilang binyagang. Siya na ba? May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth,
and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo.